Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok na mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel. At pag-usapan natin ngayon ang isyu na ginagawa na naman nitong si Joey Salceda ng Albay, no? Kanyang prinopose at nagfile siya ng kung ano mga pinapile niya para lamang ay mabuhay itong channel ng ABS-CBN. At ang pinagtaka natin dito kung bakit ginawa niya ito. Samantalang maraming isyu ang ABS-CBN kung bakit ito napasara. Katulad na lang ng mga penalties na kanilang mga lupain dyan, yung tinindigan ng kanilang mga buildings ay lupa pala ng NHA, no? At ipinagtataka ng mga netizen at ang buong Pilipino kung bakit niya ito binigyan ng pansin para lamang maibalik sa ere itong channel na ito na marami itong kasalanan sa bayan at hindi nagbabayad ng buwis. Sa sinabi pa nga ni Congressman Dante Marcoleta na ang penalty ng ABS-CBN ay umaabot, kung kanyang suma totalin, umaabot ito ng 1.6 trilyon. Naku po, napakalaking halaga nito. At ayon pa sa ABS-CBN, hindi raw ito, wala daw silang kinalaman sa ginagawa nitong si Joey Salceda. Panoorin natin ang video ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pasok, Kong Senator. Dumating yung Pacquiao fight. Sayang lang yung chance, parang gano'n po. At saka yung negro, si Kawili, nung pangalan kalaban ni Pacquiao. Si Mayweather. Mayweather. Opo. Sinabi ng ganito, huwag kayong magpapaano. Yan ba yung network na kung magsasalita, kapamilya po namin lahat ito. Hindi totoo yan. Ang magsasabi niyan, yung ngayon na nagsasaper hanggang ngayon, nasa NLRC na pinaglululoko sila ng National Labor Relations Commission. Kaya si Joey, alam mo, pagka nakita kami niyan, sasabihin ko sa kanya, sinungaling ka, Joey, sasabihin ko sa'yo. Si Joey Hindi Salceda. mo man lang tinignan. Nako po, sinungaling ka raw. Joey Salceda. Ano kaya ang nasa likod ng paggalaw nitong si Joey Salceda para muling mabigyan ng franchise ang ABS-CBN? 1.6 trillion? Baka may under the table yan, 1/4 sa cost ng 1.6 trillion. Hindi natin sinasabing may ganon, pero bakit niya ginagawa? Samantalang sinabi mismo ng ABS-CBN na wala silang kinalaman dyan at hindi nila alam na gumagalaw itong si Joey Salceda. Siguro nga baka gusto nilang itayo muli itong ABS-CBN para dagdag sa mga kanila tutulong sa kanila sa 2028, no? Di natin masasabing totoo, pero ano ba, mayroon talagang may benepisyo talaga itong mga ugok na ito. Baka nako, wag na lang. Ituloy na lang natin ito. Ng records ng ng House. Tingnan mo yung record ng 18 Congress. Ayun, Joey, makinig ka. Pag nakita ka ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, sinungaling ka, Joey. Subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Opo. Paano ngayon mabibili nila? O, di ba? Ngayon, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang. Sabi ko nga sa'yo, bias na ako . Nakikita mo sumusulak na naman ang dugo ko . Ang magsasabi niyan, yung ngayon na nagsasaper hanggang ngayon, nasa NLRC na pinaglululoko sila ng National Labor Relations Commission. Kaya si Joey, alam mo, pagka nakita kami niyan, sasabihin ko sa kanya, sinungaling ka, Joey, sasabihin ko sa'yo. Si Joey Hindi Salceda. mo man lang tinignan ng records ng ng House. Tingnan mo yung record ng 18 Congress. Subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Paano ngayon mabibili nila? O, di ba? Ngayon, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang.
Sabi ko nga sa'yo, bias na ako eh. Oo, di ho. Nakikita mo eh, sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi po ko nga, pinanood naman ako. Kinalkal mo yung masakit sa akin eh. Pag Na high blood na naman si Kong Marcolita. ganyan eh, talagang makikipagsuntukan ako dyan eh. Nako. Tuloy niyo, Kong. Nako po. Makipagsuntukan po itong si Congressman Senator Rodante Marcolita kay Joey Salcida kapag ipipilit niya itong gusto niyang mangyari. Samantalang natural itong masaktan itong si Congressman Marcolita dahil siya talaga ang may makikita naman natin nung hearing ng ABS-CBN, no? Si Congressman Marcolita talaga ang nagbanat ng buto diyan para mapasara yang ABS-CBN, siyang kumalkal sa lahat ng baho, sa lahat ng panluloko at maka-escape, makaligtas sa lahat ng mga bayarin sa gobyerno nitong kanilang mga negosyo na ito. Tila tinatakasan nila ang pagbabayad ng buhis. Mantakin mo, umaabot ng 1.6 trillion. Kaya pala itong ABS-CBN ngayon ay hindi na siya pakialam kung maiiri pa ba itong ilang kanilang channel dahil sa laki ng penalty na yan. 1 trillion. Mayroon kayang pira ang ABS-CBN ngayon na 1 trillion? Kung pagsamasamahin siguro nila yung mga stockholders or yung mga may-ari ng ABS-CBN at kanilang ambag-ambagan, baka. Pero sino ang magbigay na baka nako, mauubos ang kanilang kayamanan dyan. Oo. Sige, tuloy natin si Congressman Marcolita na gustong makipagsuntukan kapag ipipilit ni Joey Salcida ng Albay na itayo itong muli ang ABS-CBN. Isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salcida, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwiran naman ito. Sana imbitahan mo si Joey Salcida tumupo dito sa tabi ko. Ganun po. Para sa ganun ay mapag-usapan nating mabuti. Hindi biro-biro ito. Huwag niya sasabihin na walang paglabag ang ABS-CBN. Yun lamang lupa na kinatatayuan. Nako, hindi magsilbi yan kapag tatabi dyan kay Congressman Marcolita dahil alam naman ni Marcolita lahat ang mga pasikot-sikot sa isyong yan. At itong hindi man siguro abogado itong si Joey Salcida. Si Joey Salcida ay isang, ano ba yung kurso na natapos ni Gloria Macapagal? Economist. Economist itong si Joey Salcida. Kaya, wag na lang. Makipagsuntukan talaga itong si Congressman Marcolita dahil masakit para sa kanya na sa napakahabang panahon ay hindi nagbabayad ng tama ng buhis itong channel na ito, no? Ang atin lang dito na sinasabi natin ang mga balita o mga pinagsasabi nitong si Congressman Marcolita. Wala tayong kinalaman kung ano bang talaga ang pinakailalim ng mga isyong ito. At tayo lamang po ay nagrely kung ano ang balita na ano bang tawag nito na nag-cramming na naman po tayo mga kabirada, no? Ituloy na lang natin itong si Marcolita. Nila ngayon. Naku, isa pa po yan. Hindi nga naungkat na yun sapagkat wala, nagsara na ang Congress nun eh. Kung may panahon lamang ako nun. Talagang pati yung National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan eh. Good. Paano magkakaroon ka ako ng ano yan? Paano makapagtatayo sila ng opisina dyan, ng headquarters? Doon sa main office nila ngayon. Yung lugar na yan ay pag-aari nung tinatawag natin Philippine Home Housing Corporation, PHHC. Ito yung forerunner ng National Housing Authority. Yun na walang paglabag. Yun daw po sinasabi ng Ang magpapatunay ba sa paano yung issue ng national yung citizenship ni Gaby Lopez? Amerikano si Gaby Lopez, pinatunayan niya mismo yun. Ang pinangangatwiranan niya lang, Amerikano ako pero Pilipino ako. Paano ka ako naging Pilipino? Isang channel
naging 11 channel. Yan ang kagagawan ng isang channel na buong akala nila makapangyarihan sila. Na ang entitlement nila ay talagang kahit na batas lalabagin. Kami ang batas. Yan ang style nila eh. Binilang ko ngayon lahat ng kanilang violation at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano nakwenta ko? 1.6 trillion pesos. Bang! Nako po, ang laki. Napakalaking kung nagbabayad lang itong ABS-CBN. Kung magbabayad lang, napakalaking tulong ito sa ekonomiya ng ating bansa. No? Mantakin mo yan, 1.6 trillion. Hindi billion, trillion yan. Okay. 1,000 bilyon para matawag ang pera na 1 billion, trillion. Napakarami po. Napakarami, napakalaking tulong ng pera na yan kung magbabayad lang ang ABS-CBN sa gobyerno. Pero sa tingin ko, hindi talaga ito babayaran at okay na sa kanila na hindi na mag-iire o na hindi na sila mabigyan ng prangkisa. Ang problema ngayon, mayroong kumikilos na hindi naman sila sinabihan ng ABS-CBN dahil sa sinabi pa ng ABS-CBN na hindi nila alam na may ganun pangyayari ngayon, na may nagtutulak sa Kongreso na bibigyan muli sila ng prangkisa. Mayroon tayo ditong sulat galing sa ABS-CBN. Okay, tingnan natin. Ito. Statement on House Bill seeking to grant ABS-CBN a franchise. While we were not aware of Representative Joey Salcida filing of a bill to grant a broadcast franchise to ABS-CBN today. Nako! Hindi pala alam ito ng ABS-CBN mismo, Mr. Representative Joey Salcida, na nagpapile ka para mag-grant ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Sino ba ang nag-udyok sa iyo? Sino ba ang nag-sasabi sa iyo na gawin mo yan? Samantalang marami pang violation. Okay lang naman na mag-i-erase sila, bigyan ng franchise kung magbabayad sila ng tamang buwis at yung mga penalties kung bakit sila nasara. Okay lang naman, wala man tayong pakialam dyan sa ABS-CBN basta't magbabayad sila ng kanilang penalty. Bakit? May under the table ba dito? Na kapag atin lang ito, ang ating opinion, baka may mga ano bang tawag dyan? May pinag-usapan na pag na-grant muli itong franchise ng ABS-CBN, baka pwedeng bayaran lang ng 1/4 ng 1.6 trillion, ganun ba? At yun ang nako, pera-pera na talaga itong mga ugok na mga congressman pala. Hindi crocodile. Ano bang nakain itong si Joey Villan, Representative Joey Salcida? Itong lubak-lubak na mukha na ito. Daig pa ang kalaban ng movie dyan sa ABS-CBN. Yung kontrabida, ang pagmumuka. Sana ito subugbugan siguro. Sabi ni Rodante Marcolita, handa siya makipagsuntukan sa iyo. Dahil sa isyu na yan. Para yan sa tao ang kanyang pinaglaban, Joey Salcida. Anong sinasabi mo na para sa makakabuti sa ekonomiya at sa bayan itong ABS-CBN? Makakabuti nga kasi may maipakalat nila ang impormasyon sa buong kapuluan. Ang problema, magbayad muna sila ng penalty nila. Huwag niyong i-grant niya na hindi pa nakapagbayad sa kanilang problema kung bakit nasarado sila. Ano yan? Thank you na lang?
Dahil ba, ano ba? Ano ba talaga ang mga usap-usap, mga, ay nako. Oh, sabi dito, we are deeply grateful for this support and belief in ABS-CBN contribution and mission to serve the Filipino public. Naka! Yon ang sinasabi nyo, pero negosyo pa rin yan. Kasi kung mag-serve talaga kayo sa Pilipino, lahat na, pati na yung mga buhis ay hindi nyo pinaglaruan. Kung talagang serbisyo at pagmamahal sa bayan ang ginagawa nitong ABS-CBN. Pero hindi ang ABS-CBN mismo, ang may-ari nito. Oh. Logo lang yan mga propaganda lang yung mga sulat-sulat nyo. In the service of the Filipino worldwide. Ganun lang yan, pero wala sa gawa. Sige, ipagpatuloy natin itong kay Marcolita. Sen. Laking pera. Oo. Tapos sabihin ni Joey Salceda, na kumakandidato ng gobernador ng Albay. Nako. Sana narinig po ninyo sa mga mamamayan ng Albay. Ang ganda na lang. Bahala na po kayo. Third paragraph, nasa. Ulitin natin ngayon sinuhin. Nasaan yung titulo ninyo dyan? Yung lupa. Oo nga pala. Alam mo ba na isa sa napatunayan, na nagkulang lang ng panahon, namatay kasi si Congressman Datol. Nga pala, si Siya yung Datol. kukuha ng certification. Pati yung kanilang transmitter diyan ay walang building permit. Nako po, napakarami pala. Nakamataas na transmitter sa ating bansa. Ginawa yan ng walang building permit. Nako po, napakarami talaga. Yan na, ang malaking problema ng Congressman. Napakarami talaga ng mga problemang ginagawa itong ABS-CBN. Kung hindi lang dumating ang administrasyon Duterte, kung hindi lang naging presidente, itong si Rodrigo Roa Duterte, forever talaga ito hanggang sa kaapu-apuhan ng mga Lopez, ng may-ari ng ABS-CBN, ang patuloy na hindi pagbabayad ng tamang buhis sa bansa. Nako, buti na lang siguro sa Panginoon na rin yon na ginawa niyang presidente si Rodrigo Duterte para magkaroon ng ganito na hindi magpapatuloy itong kalukuhan ng mga negosyante, mga oligarch dito sa Pilipinas. Well, hanggang dito na lang siguro tayo. At kung may mag-comment kayo, may masasabi kayo sa video ito, paki-comment down below at pag-usapan natin. At kung may time ka, paki-subscribe na rin. At kung may kunti ka pa rin time, paki-hit ng notification bell at para makakita ka pa sa gagawin ko pang video, mga kabirada. Magandang araw, babu!